na pagapangin, ano. So ang ganda po niyan. Kagandang tingnan ng ating pwede pong kumapit yan at gumanda, no. So meron tayo dito ginawa nating pole, kaya medyo nauuklo, ano, pag dumating na dun sa time para makita natin kung gaano kalaki ang ilalaki nun. Enjoy, tutukan nyo po yan. Hello everyone, this is Sir Misunawa Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba yung pag-uusapan natin? May ipapakita lang po ako sa inyo, no. Ito yung mga halaman ko na sa tingin ko po mas gumaganda at mas hiyang, no, kapag mayroon pong kinakapitan. Doon sa mga bago na nag-aalaga ng halaman, dapat yung isaalang-alang, ano, kung halimbawang bibili kayo ng halamang ito, make sure na mayroon silang kakapitan sa bahay nyo, no. Kasi kung wala, maaaring hindi maganda yung pagtubo, maaaring hindi lumaki yung mga dahon, na hindi kaaya-aya yung maging resulta sa pag-aalaga ng halamang ito. Ano-ano ba yung mga halaman na yan? Malalaman nyo po sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito, iikot tayo sa ating garden. Pakita ko po sa inyo yung mga halaman ko dito na gumanda, no, at mas naging hiyang nung meron pong mga kinapitan. Whether po sa puno, sa ginawa nating mga coco wall, sa pader, yan po makikita nyo, at iisa-isahin natin, ano, para in any case na gusto nyo yung ganitong klase ng halaman, gumagapang at kumakapit, sila po yung alagaan nyo. So samahan nyo ako. Ang una ko pong halamang ipapakita sa inyo ay ito pong mga potos. Marahil po yung iba sa inyo or marami sa inyo ang merong alaga nito, no. Ang mga potos, whether golden potos, yung marble queen potos, yan po, ano. Ito pong nandito is golden potos, ano. Dito po sa coco tower na ginawa ko, yan po, ano, yan po siya kumapit, ano. Ang ganda ng pagkakakapit niya. O, kita nyo, ganyan po, oh. Minsan makita nyo lumaki na yung aerial roots, pumapasok dun sa loob, ano. Kaya kung halimbawa gusto nyo ng ganitong idea, pwede nyo balikan yung video natin sa paggawa natin ng mga coco wall, kung paano ginagawa natin, kasi magandang ideas din po yan na magkaroon kayo, no. Meron nga dito, ang lalaki na nung kanilang mga ano, ito yung ating silver sword. Nakat ko na rin yan, and ayan, laki na nung kanyang pinaka kumapit, ano. Doon sa baba, maraming mga maliliit pa, no. Pero eventually po kasi, ang kagandahan kapag may kinakapitan yung isang plants, yan, mas lumalaki, no, at mas gumaganda. Ang mga potos, isang epiphytes po yan, ano, na halaman, yung talagang nakikinabang siya dun sa mga kakapitan niya or another puno, no. Pwede rin po na gumagapan dyan kasi yan yung kanyang natural habitat, ano. Yan po yung una nating halaman, potos po, ano. Dito naman sa ating puno ng buko, meron ako dyang mga nakakapit, ano, na iba't ibang halaman din. May mga potos din, may hoya, yan, mga halamang hoya, kumakapit na rin dyan sa puno. And itong napakalaki nating emerald, yan, green emerald, ano, na philodendron, kumapit na rin po siya sa puno, no. Yan yung pinapitan niya. And ayan, talagang grabe, no, nagmukha ng talagang design dito sa atin yan, kasi ang laki na na-produce niyang stem after niyang kumapit, ano, sa puno. Pansinin niyo po, even mamatay yung mga pinaka ilalim nito, or kung halimbawa naputol, aksidente, no, mananatiling buhay po yung inyong mga halaman na kumapit na, no, sa puno, kasi may sarili na silang buhay dyan, ano. Kumbaga nakagawa na sila ng panibagong life dyan sa ating pinagkapitan, ano. So even na matanggal siya doon po sa pinaka soil niya,
mananatili po siyang buhay dahil kukuha siya ng sustansya, dahil yung mga aerial roots na lumabas ay madami na, maaring sa air siya kumuha or dun sa pinakakinakapitan ng sustansya, no, at ng tubig, no. So yan po, isa rin po yan sa mga halaman na talagang gumaganda, no, kapag may kinakapitan. Diyan naman po sa isa nating coco tower, meron po tayong syngonium, ano. Maganda po yung mga syngonium, ayan. At pag kumakapit po sila dyan, talagang surviving sila. Meron din naman po tayong heart leaf na philodendron, yung green po, ayun. Maganda rin po siya pag kumapit, ano. At the same time, ito po, meron tayong yan, dark lord. Yan po, ang ganda nung kanyang dahon, no, pag nag-burn. Yan, maganda rin po siya na pakapitin, no, dun sa ating mga kahit anong pwede diyang kapitan sa inyong mga bahay. Dito po sa ating pader, ayan, nakita nyo po yung dubya natin na wala na ng dahon, ano. Actually natanggal yung mga dahon niya, pero yung pong nandoon sa may pinakataas niya, buhay pa rin, ayan, no. Nandyan pa rin, no. So mga mother plants na talagang matured, no, yun nandiyan. So ito marble queen naman po, ano. Pansinin nyo, talagang lumalaki yung dahon nung mga nakakapit, ano. Nakakapag-produce sila ng mas magandang dahon, malalaking dahon, mas healthy, no. Dito golden photos at saka itong ating marble queen, nakadikit na po siya sa pader natin, look. So yan, meron din dito na kumapit na yan, green na heart leaf, ano, philodendrons. So maganda rin po yan. Dito naman po, nasubukan nyo na ba? Kasi usually puro hangin po yung nakikita natin sa ating yan, sa ating mga string of hearts. Pero subukan nyo po yan na pakapitin or dyan pagapangin sa inyong mga coco tower. Kahit po sa pole, ano, pwede po ito. Maganda po siya kasi nag-develop din minsan ng aerial roots itong ating mga yan, string of hearts. And yan, maganda sila pag kumapit. So nandito naman yung isang philodendrons. Kung napansin nyo kanina yung akin na philodendrons na green emerald, ang laki-laki, pero may times po na nagiging ganito lang, oh. Yung ganyan lang yung kanilang tindig, no. Ito kasi mas mababa yung kanilang ginawa nating pole, kaya medyo nauuklo, ano. Pag dumating na dun sa times na wala na, kumakapal po ng ganyan, no, yung mga dahon, no. At minsan po ganyan yung tubo, no, ng mga philodendrons na green emerald. Maliliit lang siya, hindi siya kalakihan, no. At napakadami niya, no, dumadami kasi once na kinat nyo po yung philodendrons, halimbawa, kasi ito laging sumusobra na, so cut kami ng cut. Ang nangyayari, pag kinat mo siya ng kinat, ang daming lumalabas po na panibagong suloy, ano. At kung magkaganyan po, kasi minsan sa isang cut ang lalabas isa, dalawa, tapos pag kinat mo na naman yung isa, may lalabas na naman na dalawa. So kumakapal, no, yung tingin sa kanya. Hindi lumalaki yung dahon niya, pero napapakapal niya po yung halaman, ano. So yan yung isang technique, no, sa pag-aalaga ng mga ganitong halaman. Kapag halimbawang lumampas na siya dun sa kinakapitan niya, putol, para po mapalago nyo, no, ng maganda at mas makapal, ano, yung tingin sa halaman natin. Usually mga philodendrons po yung makikita natin na talagang yan, kumakapit, ano. At makikita nyo, maganda, katulad nitong ating squammy perum. Ayan, napakaganda rin. And ayan, may mga philodendrons na micans. Meron tayo ditong yan, paraiso verde. So marami, no. Pero hindi lang naman philodendrons, meron din po tayong mga fern. Ang mga fern po, pag iyan kumapit sa pader o umusbong sa kinakapitan, no, pwede pong kumapit yan at gumanda, no. So meron tayo dito, kita nyo, dun sa taas kasi itong fern na to, pero marahil nalaglagan dito ng mga panibagong ugat. At dito na kumapit, no, yung ating mga
fern. So ang mga fern, pwede rin po yan pakapitin. So dito naman ito, napakita ko to sa mga shorts natin. Ang ganda talaga nito. Para siyang flaming plants, ano? Dahil dun sa kanyang parang nag-aapoy na itsura. No, ito pong ating Tivative na variegated na Aurea. No, ang ganda po, no. Tingnan niyo naman yan hanggang dun sa pinakababa. Makikita nyo, no, papataas po. Ang kapal-kapal, ang healthy at ang ganda-ganda, no. So ito pinaplano ko na yan, paakyatin dyan, no. So ito nga, meron tong green before. So nasa taas yung pinaka-green niya. So ang iniisip ko gawing ganyan pero variegated, ano, kasi yung nandito po parang green lang po yung itsura, pero this one is variegated, mas magandang tingnan, ano, mas may angas kumbaga, no. So meron din dito, ayan, no, nasunog yung dahon ng Dark Lord natin, pero pinutol na natin yan. Hopefully makasurvive ito, pero kung halimbawang hindi, okay lang kasi meron namang halaman dito na talaga tayong binabalak na pagapangin, ano. So ang ganda po niyan, napakagandang tingnan ng ating Tivative na variegated, ano. So yan, pakapitin po natin yan sa puno hanggang sa dumami po yung kanyang mga dahon na ganito, no. Eventually po, pag matured na yung dahon yan, magiging ganyan po, oh, pero variegated, ano. So yan yung pinaplano ko dyan. Next natin itong ating Enjoy. Actually, first time ko po na nakapagpagapang sa wall, ano. Usually sa mga kokopol ko po sila napapagapang, ano, pero this one po kasi isa padero, kita nyo, no. Talagang ang mga yan, Enjoy, hindi sila lumalaki ng malaking malaki, pero ngayon masusubukan ko, no, kung gaano ang ilalaki nitong mga photos kapag humaba na. Kasi ito po yung isang ating Enjoy na talagang yan na, yung pinakadulo ng dahon niya maliliit pa rin yung napoproduce, hindi kalakihan, pero malaki na po yan kumpara dun sa mga talagang Enjoy natin na nakikita, no. Kasi usually ang napaka maliit na dahon yan, ganyan lang po yung laki, no. Pero this one medyo malaki-laki na rin, kumbaga nagmi-medium size, ayan, no, kita nyo, medium size. And ito po yung pinakadulo, wow, kasing laki na siya ng isang heartleaf philodendrons, ano. So ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking dahon ng Enjoy, no. So ito, possible na mas lumaki pa ito, pero tingnan natin kung gaano lalaki, kasi usually nagkakaroon tayo ng giant na mga photos like Golden Photos, Marble Queen, Manchula, nakakita na tayo sa mga vlog natin, pero ito pong mga ganito hindi pa tayo nakakita ng giant. So ayan po yung ganito kalaking heartleaf na philodendrons, kasing laki na nitong isang Enjoy natin, and sana lumaki pa, no, para makita natin kung gaano kalaki ang ilalaki nun Enjoy. Tutukan nyo po yan sa ating mga vlog dito sa ating YouTube channel. So ayan, nakita nyo na yung ating video at nalaman nyo na yung mga halaman ko dito na talagang hiyang sila, no, na mayroong kinakapitan. And nakakatuwang isipin na yung dati nating garden na ubod ng plain, ngayon po parang sandamakmak na halaman na yung nakikita natin, ano. Nakakatuwa sa pakiramdam yung mag-aalaga ka ng halaman tapos nakikita mo yung pagbabago sa garden mo, no, at napaparami mo sila, napapalaki mo sila, at minsan aksidente, kumakapit kung saan saan, pero malaking bagay dahil napapaganda niya yung surroundings, nagiging attraction siya sa ating mga bahay, sa ating garden. Kaya po kung interesado kayo dun sa mga halamang kumakapit, pwede nyo pong itry alagaan yung mga binanggit nating mga plants, ano. So thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na kayo, ano. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunaco, sasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.